Sino po ang blessed? Amen. Praise the Lord. Paumanhin lang po, bago po itong TV natin dito, ay hindi lang po mapaandar ngayon. No? At saka po yung dalawang aircon, kaya medyo mainit. Anyway, God is good pa rin ho. No? Even in bad times, God is still good. Amen. May plano po ang Diyos because that is faith. Kahit hindi mo nakikita, totoo yung sasabihin ko po sa inyo ngayon. Amen. Hindi po nila mapaandar ngayon kasi nakalimutan na tayong antena. Ayan. Uso na ba yung antena yan? Amen. Kung meron po kayong Bible, even po sa kanyang mga gadgets, buksan niyo po ang inyong Bible. I hope mabilis kayong mag-anho dyan dahil bibilisan ko po ito medyo marami. So we've been studying about believers with unfailing faith for almost 5 months now. Semi-last person na po itong ating pag-aaralan. Next week po, kung di pa darating ang Lord, last person na po yon na pag-aaralan po natin about believers' unfailing faith. So this month, na pag-aaralan po natin si Bartimaeus, the blind man, na nakakita muli at nung nakakita siya, hindi siya nag-sightseeing, agad siyang na-in love kay Lord. Nung nakita niya si Lord, agad siyang sumunod sa Lord. Kasi alam niyo po, kapag in love ka kay Lord, si Lord lagi ang number 1. Amen. Salamat po sa 10 amen. I hope na may in love din po yung iba. Ako in love kang King, no? Lahat ng in love, magsabing amen. Amen. Yan po. And then, napag-aralan din po natin si Mary of Bethany, no? Napakatindi po ni Mary na sister of Martha. No, ikaano ko lang po na bagamat hindi po, huwag niyo pong i-miss na masama si Martha, hindi po ganun siya. No? Hindi siya alam niyo po kung walang nagsiserve, no, mabuti po ang pagsiserve. Naging masama lang yung pagsiserve ni Martha nung nagreklamo na siya. Amen ho ba? At alam niyo po, ang aral pa na pwede po nating makita ho doon, whether ikaw ay nagsiserve, no, at ikaw ay nakaupo dyan, ang importante dyan, focus. Kasi pwedeng ngayon, naka-Mary kayo, nakikinig kayo ng salita ng Diyos, pero ang tanong, naka-focus kaya kayo? Yun po yung dito. Kasi pwede rin pong maging mali si Mary kung sabihin niya, Lord, kalambat mo naman mag-preach. No? Pwede po kayong maging mali din na habang nagpipreach ako, makanyang ng Pastor Manny, mali pa nga pronounce, mali grammar. No? Hindi ka naka-focus. Amen. So yung mga limbawa po dyan, mga usher or meron kayong duty ngayon, may mga workers tayo, worship team. No? It doesn't matter kung ikaw ay may assignment ngayon para mag-ministry or wala. Ang lesson talaga last week po is about focus on the Lord Jesus. Yun ho talaga. Amen. And I hope na kayo pong nakaupo dyan at yung may mga assignments, mga usher o sino man, nakafocus ho tayo sa word ngayon kahit wala pong lead wall. Amen ho ba? Kahit medyo mainit po. Dati po mga lunggong kekar niyan eh. Anyway ho, no, paminsan-minsan maganda pong maranasan po natin yan. So today or tonight, we're going to study about the unfailing faith of Simon Peter. Sino po nakakilala kay Simon Peter? Amen. No? Sikat na sikat po si Simon Peter. Kilala natin po yan. Now, ang tunay na pangalan po ni Simon Peter is Simon, son of John. Wala pong, during the earlier times, lalo na biblical times, wala pong apelido noon. Kaya nga, ang tawag sa kanya, may mga tawag pong Simon the Leper, kung ano po yung kadalasan, naka-associate po sila sa pangalan o pangalan ng tatay. Halimbawa po si Bartimaeus, son of Timaeus, no? Ang tatay niya si Timaeus. Dito po sa John 1:42, si Pedro, ang pangalan niya talaga is Simon, son of Jonah. Ang ibig sabihin po ng Simon, ito po ay Greek name, na ibig sabihin po, he has heard or obedient one. Narinig niya at siya po ay obedient. Alam niyo po, kapag narinig mo ang word of God, narinig mo ang utos ng superior sa'yo, dapat ikaw ay mag-obey. Ganun po siya dapat normal. Hindi yung narinig mo lang, pinapasok sa isang tainga tapos lalabas po siya. Ang tunay pong matinong tao, yung narinig mo yung katotohanan, tapos po i-obey mo po siya.
So ito yung ibig sabihin po ng Simon. Alam niyo po yung larong Simon Says? No, kaya nga po, nag-obey, nakikinig sila, Simon Says, bring me. No, yung mga ganun ho. Nung pinag-aaralan ko po ito, kaya pala yun na pala yung games na bakit si Simon ang dahil he has heard and or obedient one. And si Jesus po, binigyan po siya ng pangalan nung magkita po sila at naging disciple na po siya ng Cephas. No, kaya nga po kapag nababasa niyo yung word niya Cephas sa Bible, po ipas din Cephas, C-E-P-H-S. Aramaic name po ito na binigay po ng ating Panginoon sa kanya. At ang ibig sabihin po nito sa Greek is Peter din, Peter, na ibig sabihin po ng Peter is rock or individual stone. So Cephas is rock, Cephas is Aramaic, Peter is Greek. So mas kilala po siya as Simon Peter. Anyway, mag-start na po tayo dito. Kung may Bible po kayo sa Luke 5:1-11. Luke chapter 5:1-11, I'll be reading from the version of NIV or New International Version. Sabi ho dito, one day as Jesus was standing by the lake of Gennesaret, the people were crowding around him and listening to the word of God. He saw the water's edge, 2 boats left there by the fishermen who were washing their nets. He got into one of the boats, the one belonging to Simon, and asked him to put out a little from the shore. Then he sat down and taught the people from the boat. When he had finished speaking, he said to Simon, put out into deep water and let down the nets for a catch. Simon answered, Master, we worked hard all night and haven't caught anything. But because you say so, I will let down the nets. When they had done so, they caught such large number of fish that their nets began to break. So they signaled their partners in the other boat to come and help them, and they came and filled both boats so full that they began to sink. When Simon Peter saw this, he fell at Jesus' knees and said, Go away from me, Lord, I am a sinful man. For he and all his companions were astonished at the catch of fish they had taken. And so were James and John, the sons of Zebedee, Simon's partners. Then Jesus said to Simon, Don't be afraid. From now on, you will fish for people. So they pulled their boats on shore, left everything, and followed him. Let's pray. Heavenly Father, we thank you, Lord, once again for the strength na meron po ang bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat po, Panginoon, at nagkakatipon po kami muli dito. Una, upang ikaw ay sambahin, pasalamatan sa iyong kabutihan, Panginoon. At ikaw ay papurihan at kami po ay tumanggap ng iyong biyaya na mula po sa iyong salita. We allow you, Holy Spirit, na kayo po ang kumilos sa puso at isipan ng bawat isa upang matanggap po namin ang iyong biyaya, ang iyong pagpapala na nagmumula po sa iyong buhay at makapangyarihang salita. And as we believe, receive your word, again, I declare healing, deliverance, and salvation be upon your people tonight. To you be all the glory, honor, and praise. In Jesus' powerful name we pray. Ang lahat po'y magsabi ng Amen. Palakpakan tayo po, Lord. Hallelujah. So may 4 points po tayo ngayon. Medyo mahaba po siya. I will try na talaga pong bibilisan ko po. At maunawaan pa rin po. But anyway, dito po sa binasa po natin, ito po yung first time na mag-meet po si Peter, even si James and John, sons of Zebedee, mga partners po ni Peter sa pangingisda. Ito po ang kanilang kabuhayan at sila po dito ay puyat, wala silang nahuli, pagod po sila. But sa pag-start po ng ministry ni Jesus, mag-isa lang po siya. And dito po ay hiniram niya yung bangka ni Peter. Of course, nung nagpe-preach si Jesus, marami pong tao dito and even Peter ay nakikinig po siya. Ano pong ibig sabihin ng kanyang pangalan? Yung Simon, he has heard, narinig niya, and obedient one. Ulit, ano pong ibig sabihin ng Simon? He has heard, narinig niya, at obedient one. Naunaho niya. Then after pong nag-preach si Jesus, sabi po ni Jesus kay Peter, kahit pagod at puyat, sabi niya, Pedro, pumunta ka dun sa konting laot, tapos ihulog nyo ang inyong lambat
Ang po sabi ni Peter, master ka niya, magdamag na po kaming ng isda pero wala kaming nahuli. Take note, si Jesus po dito, hindi siya fisherman. He was a carpenter. Inuutusan niya itong mga fishermen na expert na pumulaot kayo at ihulog niyo inyong lambat. Pero sabi ni Peter, puyat nga po kami, Panginoon, wala kaming nakuha kahit isa. Pero dahil sinabi mo, because you said so, I will let down the nets. Alam po natin ang kwento, napakarami nilang nakuhang ano. Alam niyo po, pag nakinig ka sa Lord at nag-obey ka, yung trabaho mong 1 year, pwede niyang bigay in 1 day. Kung marunong ka lang makinig at sumunod. Pwede na po yung sa mensahe po natin, tayo po yung mag-closing prayer na. Di ba? Ano na po yun? Sapat na po yun. Itong narinig niyo po itong sapat na ho yun, gangalang lead wall. Kung yung nagpapakapagod ka, nag-o-overtime ka pa, pero walang nangyayari dahil hindi ka nakikinig sa Lord. Siguro nga, naririnig mo ang salita ng Diyos, pero hindi ka nakikinig. Kung talagang nakikinig ka, ikaw ay nag-o-obey. Kapag ho na pumapalpak tayo bilang anak, ang ating mga magulang, anong sinasabi? Pag pumapalpak tayo, yan kasi hindi ka nakinig. Eka may kiramdam. Ano po ibig sabihin ng eka may kiramdam? Hindi mo ba talaga narinig ang magulang? No, narinig po natin. Kaya lang hindi tayo sumunod. Kaya nga kapag ikaw ay tunay na nakikinig, ikaw ay susunod. And that is normal. Hindi yung narinig mo lang. Kapag narinig mo lang, hindi po normal yon. Ang umandar sa'yo, pride. Mas alam ko ang ginagawa ko. Kaya nga po, kahit na anong gawin mo sa buhay mo, sa business mo, walang nangyayari. No, ngayon, sabi mo, Lord, ang tagal ko nang nagano, I give up. Kung anong sasabihin mo, susundin ko. Para, alam niyo po, gaano karami ang nakuha ni Peter? Halos ma-break po yung ano, the nets began to, nabe-break po pala siya. And then tinawag po mga partners niya, 2 bangka, and they began to sink. They began to sink. And I do believe siguro halos lumubog po ito. And then, agkamangha-mangha po dito, hindi po inalintana ni Peter ang mga blessing. So dito na po ako mag-start. Number 1 point po natin, si Pedro po ay meron siyang unfailing faith because he acknowledged Jesus as the Lord. Meron po unfailing faith si Peter dahil kahit first day niya nakilala ang Panginoon, narinig niya ang Panginoon, because of what he has heard and he obeyed Jesus, nagkaroon ng miraculous catch of fish, kinilala niya ang Panginoon na siya ang Panginoon at tagapagligtas, no? Now, balikan po natin yung 5:8. Sa Luke 5:8, sabi niya, when Simon Peter saw this, ano po yung nakita niya? Nung nakita ni Peter ito, sabi niya, yung miraculous catch of fish na napakarami, na sa buong buhay niya, hindi pa niya nakita yon. No, yung pong, alam niyo po, sobra-sobra sa magdamag nilang, buti na lang nakinig po siya. Marami po sa atin ang hindi nakikinig kaya hindi wala tayong breakthrough. At marami naman nagka-breakthrough sa Calvary dahil nakinig po sila kay Lord. Ang sabi po dyan, when Simon Peter saw this, he fell at Jesus' feet. No, alam niyo po, dito, no, nasa lake po sila, maputik, katulad mo po nung kay Bartimaeus, sumamba siya kay Jesus sa paanan po niya. So kinilala na niya kagad na ito'y dapat sambahin. And then sabi niya, go away from me, Lord, I am a sinful man. In-acknowledge po niya si Jesus as Lord, sinamba niya na siya ay Diyos. Kapag ikaw ay lumuhod, alam po ng mga maraming Hudyo po ito, lalo na po sila, kapag ikaw ay lumuhod, no, lalo na sa paanan ng isang nilalang, parang kinikilala mo siya ay Diyos. So kinikilala ni Peter na itong Jesus na ito ay anak ng Diyos. So go away from me, Lord. And then kinilala din niya kung gaano karumi si Peter, kung gaano siya makasalanan. Pag nakita niyo po, alam niyo po, kapag nakita ng isang tao kung gaano kabanal ang Panginoon, dapat makita niya ang kanyang kasalanan. Sino po sa atin nung tinanggap natin ng Lord, nakita po natin kung gaano tayong makasalanan. Amen. Kung hindi mo makita na ikaw ay makasalanan, hindi ka magre-repent. Wala na ako makasalanan, wala na ako magagawang marok. Pero si Peter sabi niya, umalis ka sa akin, Panginoon. I am a sinful man. Now, saan pa ni dineclare ni Peter
na si Jesus was the Messiah. One day, sabi ng Panginoon, ano ba ang sinasabi ng mga tao kung sino ako? Lord, sabi nila, ikaw si John the Baptist, ikaw si Elijah, Jeremiah, or propeta. Pero kayo, sabi ng Panginoon, sino ako para sa inyo? Sa Matthew 16, 15, 17 po ito. But what about you? Sabi ng Lord. He asked, who do you say I am? Simon Peter answered. Walang isip-isip si Simon Peter po dito. Sabi niya, you are the Messiah, the Son of the living God. Siya rin po nag-declare dito. And then, because dineclare ni Peter yun, sabi ng Panginoon, ikaw ay pinagpala. You are blessed. Ang sabi po ni Jesus sa kanya, Simon, son of Jonah, for this was not revealed to you by flesh and blood, but by my Father in heaven. No, ilang linggo na po natin na pag-aaralan po ito na ilang tao na ang kumilala kay Jesus pag sinabi mong Son of David, kinikilala mo na siya ay Messiah. So si Peter, siya rin po ang nag-declare po nun. No, and then merong unfailing faith din po si Peter dahil kay Peter din po nanggaling na noong po maraming nag-backslide sa mga disciples ng Lord. Maraming disciples po si Lord. Siguro po abot po ng ilang libo po yan, yung sumusunod sa Kanya. Pero meron lang siyang 12 disciples na tinitrain niya na maging leaders. Pero marami pong tagasunod si Jesus. But dito po next sa pag-usapan po natin sa John chapter 6, marami pong nag-backslide dito because hindi po nila matanggap yung katuruan ng ating Panginoon. Ang kwento po dito, sinusundan po ng maraming tao si Lord dahil meron pong milagro ginawa ang Lord na libu-libong mga tao ang pinakain po niya. 5,000 men. 5,000 lalaki pa lang ho yun. And then, sabi ng mga Bible scholars, abot po ng 20 to 30,000 including women, yung mga matatanda at saka mga bata. So napakarami po, with only 2 fish and 5 loaves of bread. Kaya sinusundan mo, sabi ng mga tao, Lord, kanina ka pa ba dito? Sabi ng Panginoon, alam nyo kaya kayo sumusunod sa akin? No, hindi talaga sa akin dahil nabusog kayo. Yun po yung kinurek ng Lord ang motibo nila. Alam nyo, maghanap kayo ng pagkain na hindi nasisira, na kailanman hindi na kayo magugutom. Ang sabi po ng Panginoon. So, kinuwento niya ho ito, ang sabi niya, and then, kung kayo ay kakain ng aking laman at inumin yung aking dugo, hindi na kayo magugutom at hindi na kayo mauuhaw. Nagulat po itong mga ito. Ano bang sign ang bibigay mo sa amin? Ang aming ninuno si Moses, kanya pinakain ng mga tao ng mana. Sabi ng Lord, hindi si Moses ang nagpakain sa inyo. Ang aking amang nasa langit, yung mana, bread of heaven. I tell you, I am the bread of heaven. Ang sabi po niya. So kung hindi nyo kakainin ng aking laman at inumin ng aking dugo, hindi kayo maliligtas. Wala kayong portion sa akin. Ang sabi niya, ang hirap ng katuruan na yan. Sinong makakatanggap niyan? Ang sabi po nila. No, alam mo, nakakamangha po dito, humingi sila ng sign, hindi ba sila nagulat doon sa limang tinapay at 2 bread? And then, ang dami ng pinagaling ng Panginoon. Tapos hingi pa sila ng sign. Mga balaw-subas talaga itong mga Hudyong ito, no? Na ang dami nilang sign, tapos gaganyanin po nila ang Lord. And then sabi ng Lord, na-offend kayo sa sinabi ko. Ang sinasabi ko sa inyo is spiritual, kanya. Hindi siya, And then, kahit in-explain na po ng Lord na spiritual yung pagkain ng kanyang flesh at saka pag-inom ng kanyang dugo, nag-backslide pa rin po sila. Kaya nga po, pagdating po sa John 6:6, 3:6. Ito po ang ibig sabihin ng John 6:6. Sabi doon, from this time, many of his disciples turned back and no longer followed him. Ito po talaga yung 6:6, yung pagtalikod sa Diyos. Kaya halimbawa po, nag-rapture at naiwan ka. Pwede ka pang maligtas kung di ka patatatak ng 666. Mamatay ka sa pananampalataya mo. Kung pupugutan ka ng ulo, sabi po sa Bible, maliligtas ka pa rin. Pero kung magpapatatak ka ng 666 para mong tinalikuran ang Panginoon. Kaya ang sabi dito, mula noon maraming tumalikod sa mga tagasunod ni Kristo. And then sabi po ng Panginoon sa mga disciples niya na 12, sa verse 67, you do not want to live too, do you? Ang sabi ng Panginoon, Jesus asked the 12. And then, alam niyo po, sino na naman po ang sumagot dito? Si Simon Peter.
No, si Simon Peter po, kumbaga kang kapangpangan, bala mo salud siya. Agad diyang sasagot nga pong hanggang imimisip. Pero madalas, tama po siya. Mamaya po pagkita po natin na nagkamali din po siya. Sabi po dyan ni Simon Peter sa verse 68, Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life. We have come to believe and to know that you are the Holy One of God. Matindi po ang deklarasyon ni Peter po dito. Saan kami pupunta, Lord? Nasa iyo ang eternal life, yung words of eternal life. No? Alam niyo po, gusto niyo mabasa yung wala kay Bible, sa likod meron, no, malalaki po yung monitor. Ngayon mga palipit kayo batal. No? And then sabi diyan, we know, we believe in you that you are the Holy One of God. Matindi po ang deklarasyon ni Peter. Kaya nga po si Peter, meron siyang matinding pananampalataya. And did you know, napag-aralan po natin ito, para maligtas po ang tao, simple lang. You need to declare with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Nasaan po yan? Nasa Romans 10, chapter 10, verse 9 to 10. If you declare with your mouth, Jesus is Lord, ang sabi po dyan, and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Bakit po? For it is with your heart that you believe and are justified. Kapag nanampalataya ka sa kaibuturan ng iyong pagkatao, kaibuturan ng iyong puso, na si Jesus nga po ay muling nabuhay mula sa patay, ikaw ay mapapawalang sala, justified. And then it is with your mouth that you profess your faith and are saved. Bakit kailangan po natin bigkasin that Jesus is Lord, katulad po ni Peter? Because there is power in declaration. Pastor, di ba, kahit hindi mo bigkasin, alam naman ng Diyos ang puso natin. Tama po. Pero hindi po problema ng Lord kung ikaw ay bibigkasin mo, hindi. Because upon declaring that Jesus is Lord, I do believe nung tinanggap niyo ang Lord, dineklara niyo po na siya po ang inyong Panginoon na. Amen. Hindi lang kayo basta sumunod doon sumunod ka sa aking panalangin. Alam niyo po, maraming sumusunod sa panalangin na, Panginoon, magmula po ngayon, ikaw na. Kailangan may born again, kasi wala sa puso nila. Dapat talaga magmula sa iyo. Hindi kami ang maglilid sa inyo. Ikaw mismo sabihin mo, Jesus is Lord. Na Lord, magmula po sa gabing ito, ikaw na ang aking Panginoon at tagapagligtas. Why is it important that we need to confess or profess with our mouth? Because dati, na wala ka pa sa Panginoon, ang kakampi mo, whether you like it or not, si Satanas. Dalawa lang po yan, kung wala ka sa Panginoon, na kay Satanas ka. Whether you like it or not. Hindi ako lang mag-isa, wala pong ganun sa Bible. It's either nasa liwanag ka o nasa kadiliman ka. It's either nasa kabutihan ka o nasa kasamaan ka. Kaya nga po, importanteng sabihin mo, sa iyong buhay, Jesus is Lord, para marinig. Lord, magmula ngayon, ikaw na ang aking Panginoon at tagapagligtas. Para marinig ng mga demonyo at si Satanas, na magmula ngayon, wala na silang kapangyarihan sa buhay mo. Break na kayo ni Satanas. Para mo sinasabi kay Satanas, o Satanas, manibatsyeni, break ta na. Pwedeng call off pa mo. Pag-isipan mo. Di ba may mga ganyan ho? Kaya kung minsan, bumabalik sila sa may pag-cool off ya pala ka Satanas. Hindi po kapag sumunod ka kay Lord, walang cool off kay Satanas. Dapat po yan, i-break mo na by declaring Jesus is Lord. Now every day, it is so important pagkagising mo, you need to declare once again that Jesus is Lord. Ang prayer mo dapat ganito po, ang prayer ko po ganito po pag umaga, Lord, you are Lord over my life. You are Lord over my family. You are Lord over my church, my Calvary Temple family. You are Lord over my ministry. Ang sinasabi mo, Lord, ikaw ang maghari. Take full control, Lord. Remember, tayo pong may control. But if you are surrendering to the Lord at sinasabi mo siya na ang Lord, siya po ang masusunod. Siya po ang magkokontrol ng iyong buhay. Iingatan ka niya maghapon. Araw-araw kung maninunod ka ng balita, ang daming aksidente. Pero dahil siya ang dinideclare mong Lord everyday, iingatan ka ng Lord, pati ang family mo.
This is very important na declaration. No, kung minsan ang dami nating bula-bula po sa ating panalangin, mga simple prayers lang na according to the Bible. Father God, I declare that Jesus is Lord over my family, over my life, over my business, over my work. Jesus is Lord over my friends. Na Jesus is Lord over all na gagawin ko sa buong araw nito. Do not forget that every day. Para paalalahanan nyo si Satanas na hindi siya ang Lord ng iyong buhay. Na hindi kanya pwedeng galawin. Amen. Remember that. Hindi ka pwedeng galawin ni Satanas for as long si Jesus ang Lord mo. Amen. So unfailing faith is declaring from your heart that Jesus is Lord and Savior of the world. Unfailing faith is declaring from your heart that Jesus is Lord and Savior of the world. Number 2. Si Simon Peter po, meron po siya unfailing faith because he showed his radical faith in Jesus. He showed his radical faith in Jesus. Naintindihan po natin yung radical. Amen. Alam niyo po yung radical, yung talaga pong superb po sila, parang over. Alam niyo po, ang mga kabataan ngayon, lagi silang gumagamit ng salitang sobra. Yung tutunan, yun naman sobra. No? Sobra po akong ganito, sobra pong... No? Mga radical po yung mga words ng mga kabataan po ngayon. Pero kung minsan sa kanilang gawa, hindi talaga radical. Pero alaking Calvary Temple, makanyan. Ang youth ng mga Calvary Temple, radical po sila for Jesus. Ibig sabihin po yan, todo-todo ka kay Lord, hindi ka nahihiya. Amen. Alam niyo po kapag may mga taong radikal na lumalaban sa gobyerno, no, nag-NPA po sila, mga radikal po yan, naghahasik po ng hindi maganda. Radikal po ang tawag din po dyan. Pero alam niyo ho ba, ang magandang radikal, yung maging radikal ka sa iyong pananampalataya. Na hindi ka nahihiya na iproklama mo na si Jesus lang ang tagapagligtas at wala nang iba. Kahit anong sabihin pa ho nila. Na kahit pag sinabi mong walang ibang Diyos na namatay, no, walang ibang Panginoon na namatay at muling nabuhay. Lahat ng sinasamba nyo, yung iba, hindi man nabuhay, patay kagad. Yung iba, nabuhay, namatay, hanggang ngayon, patay. Pero si Kristo, magpahanggang ngayon, buhay at nakaupo sa trono ng langit. Kaya bakit tayo mahiya? Dapat tayong maging radikal. Si Peter po, radikal po siya. Pag-aralan po natin to, radikal po siya. Na dapat matutunan po natin na maging radikal din po tayo sa ating pananampalataya. So, Peter showed his radical faith. Yung matinding pa. Actually, parang ano po ito parang redundant kasi pag sinabi mong faith, parang sinabi mong pananampalataya, extreme po kagad ito. Meron nagsasabi, dapat yung pananampalataya natin, binabalansin natin. Na ano yung verse ito, kapatid? Nuka rin niya kayong Bible itang babalansyan me. Walang ibang magbabalanse kundi ang Word of God. Kaya lang, pag sinabi mo, lahat ng napag-aralan po natin sa mga believers with unfailing faith, kung kayo si Noah, susunod kayo sa Panginoon na magtatayo kayo ng barko sa taas ng bundok? That is so radical, hindi ho ba? Palagay ko hindi kayo susunod. Walang susunod siguro sa atin. Kung kayo si Abraham, papayag kayo, matanda na kayo, mag-a-abroad pa kayo sa land of giants na kumakain ng tao. Tapos 99 years old na, maniniwala pa kayo na magkakaanak pa kayo? Nung nagkaanak nga, susunod ba kayo sa Diyos nung binata na si Isaac, i-offer? Hindi ba radikal si Abraham? Saan ka makakikita ng faith na hindi radikal sa Bible, na hindi extreme? Wala po. Ay kapatid, dapat balansi ka. Ka puro keng church. Okay nitang once a week mo. Pagkaramdaman mo yung demonyo ngayon. Uling yung biyena na naman na ayayos. Hindi man maayos-ayos ng buhay ng mga taong yan pag sinasabi lang, dapat okay na yung ano. Kaya ako nga, kung minsan once a month lang ako ng ano eh. Tapos yung isang tambay, sasabihin niya, ako nga tuwing birthday ko lang. Tsaka Pasko. Nakala nila, radical na po sila doon. Basahin niyo po yung Book of Acts. Araw-araw, sumasamba sila sa Diyos. Sa bahay man nila o sa temple courts. Ibig sabihin ng temple courts, nasa side po sila ng temple. Nasa outside sila ng temple. Mga radikal po ang tunay na Kristiyano. Amen. Hindi natatakot na ihayag ang kanilang pananampalataya. So kaya nga pag sinabi ko ngayon, sinabi po natin, he showed his radical faith. Redundant po ito eh.
Talagang totoo po na kapag meron ka pananampalataya. Hindi ibig sabihin to, Pastor, kapag may sakit ako, hindi na ako magpapacheck up para maging radical ako. Hindi po rin aliwakya kayo, yung iba sa inyo, kaya hindi kayo nagpapacheck up. Hindi naman kayo radical sa faith. Tatakot kayo. Kung normal lang po na magpa-check up tayo. Alam niyo po pa si Lord, yung pag may pinagaling siya, lalo sa mga katungin, sige, magpunta kayo sa high priest para sila ang magdeklara na kayo nga ay magaling na. Ang mga high priest, o mga priest, hindi man po sila mga doktor, pero sila ang nagbibigay ng clearance na ikaw nga ay magaling na. So pumupunta tayo sa doktor, hindi para po na i-confirm lang na meron kang karamdaman. Ngayon kung meron kang karamdaman, praise the Lord, mararanasan mong biyaya ng Diyos na siya ang iyong kagalingan. Amen. Kaya nga, pag pumunta ka sa doktor, mako-confirm na ikaw ay healthy. Yung nilalagay ng diablo sa'yo, may sakit ko doon, siguro matas ka presyon. Hali Lord, bago ka pumunta doon, mag-declare ka na ikaw ay healthy. What if kung hindi, Pastor, paano ako magiging radical? Ganito ka magiging radical. Kahit anong sabihin ng doktor, maniwala ka na ikaw ay gagaling dahil kay Lord. Dahil pinagaling ka na ni Lord 2,000 years ago. By His stripes, we were healed already. Amen. So huwag niyong gawin palusot yung Pastor na kasi ka-radical, papacheck up. Mali, tatakot siya, mamuting-muting yan. Kung hindi, alam niyo, kung talagang radical ka, kahit sinong doktor, kahit anong sabihin po nila, hindi ka matatakot. Kaya nung sinabi ng Panginoon na magbuhat ngayon, huwag ka nang matakot, kahit anong sabihin po nila. Biro mo sa COVID, alam natin, namamatay sila. Yung doktor kong astronaut ang sabi po niya sa akin, kung hindi mo tetake itong mga gamot na ito, namatay na yung kanya, yung mga katabi mo, mamamatay ka rin, sabi niya po. Imbis na i-carry siya, kabuli namatay ka kaya. Uli, may kakwata lang kaya ka rin lamaran. Sabi ko, hindi ko po ite-take, Doc. Masyas ko pong sinabi kayo. Agad po siyang lumabas, siguro nagagalit sa akin. Sabi ko sa nurse, hindi ako mamamatay dito. Tandaan niyo ito, lalabas ako dito, hindi abo. Buhay na buhay. Kasi that time, 14 years na ako nagda-dialysis. 14 years na akong iniingatan ng Panginoon ko. At hanggang ngayon, kasama ko siya. Lalabas ako dito, kako. Yung nurse naka-smile lang po. Pakialam ko. Ang importante, na-deklara ko na ang aking Panginoon, ang aking tagapagligtas, siya ang aking manggagamot. We need to be radical sa faith po natin. Amen po ba? Pero hindi po tayo parang mga engot na, maging radical ka, manibat chini. Na kung na-take ng kanakong panuno. Hindi, hintayin mo yung clearance mo sa doktor. Amen. Ginagamit po ng Lord ang mga doktor. Hindi. Ang mga doktor po, hindi po natin yan kalaban. Deta mong matako kay pera. No? Kaya nga po, Lord, magpapacheck up po ako ngayon. Ang idideklara ko, marami na pong ganyan. Even sa mga kasama po namin mga pastors, kailangan nilang pa-check up. Pero ang deklarasyon nila, all is well in Jesus' name. And that is being radical. Amen. Elwait ang nano kaya sabihan ng doktor. Ka magmanok-manukan. Kaya may gino at mabiya po yung gino. So si Peter, tingnan po natin, paano naging radical si Peter. Nung nagkaroon po ng miraculous catch, balikan po natin iyon. Anong ginawa po ni Peter? Dito po sa tinawag po yung kanyang mga partners, si James and John, son of Zebedee. Alam niyo po, isa pa palang aral po doon di ba hiniram ni Jesus yung bangka ni Peter? Bakit pinalaot po ni Lord? Para makakuha ng isda. Bakit? Para, Pastor, merong milagro. Oo nga. Ano pa? Alam ko, ano pa ho yun? Binibless si Peter dahil pinagamit ni Peter yung kanyang bangka. Hindi, pwede niyang sabihin na pwede bang lagay dito yung bangka mo at gagamitin ko, sabi niya. Pwede sabihin ni Peter, ayoko nga, wag mo ko mainit ang ulo ko ngayon, wala akong huli. Pero pinagamit ni Peter. Ngayon, after na ginamit ng Lord, alam niyo po, anong ibig sabihin po dito? Kapag nagpagamit ka kay Lord, hindi pwedeng hindi ka i-bless ng Lord. Ng siksik, liglig at umaapaw na parang isda na nahuli ni Peter. Amen. Kaya magpagamit ka kay Lord. Now, yung pagpapagamit sa Lord, hindi lang po sa church. Kung ikaw ay isang call center agent, maging matinukang call center agent.
Kung ikaw ay engineer o teacher, maging matino ka. Kung saan ka nagtatrabaho, maging ilaw ka doon. Ipakita mo yung Kristong buhay sa iyong buhay. Hindi, ang paglilingkod sa Diyos, hindi puro dito. Nung Kenny ko maglingkod, magsiksikat tangang Kenny. Tayo po dapat lumabas. Nandoon po ang harvest. Amen. Lumabas po tayo, nandoon ang harvest. Pag nagpagamit ka kay Lord, yung isang buwan o isang taon mong pinagtatrabahuhan, pwedeng ibigay ng Lord. Ang sinasabi ni Lord kay Peter, Peter, babayaran kita. In fact, nakalagay po sa Book of Proverbs, kapag ikaw ay tumulong sa mahirap, para kang nagpapautang sa Diyos. Alam niyo po, nung una ko nabasa ito nung bata ako, nagulat ako eh. Ang Diyos pala may utang sa akin, tumulong pala ako. Alam niyo, yung nagbigay kasi ng papalimos, may utang pala ang Diyos sa akin. Para kang nagpapautang sa Diyos. Bakit? Sa bawat mabubuting gawa mo na ginagawa mo para sa Diyos, hindi pwedeng hindi ka pagpalain ng Diyos. Dahil ang Diyos ay higit na mabuti kaysa sa atin. You can never outgive God sa kanyang kabutihan. Kapag gumawa ka ng mabuti, hindi pwedeng hindi pupunuin ng Diyos ng pagpapala. Pinuno po ng pagpapala si Peter. Pati yung mga partners niya, pinuno ng pagpapala. Pero alam niyo po, anong kamangha-mangha po dito? Hindi tinignan ni Peter yung pagpapala. Ang sabi po dito po sa verse 10, his partners and James and John, the sons of Zebedee, were also amazed. Jesus replied to Simon, don't be afraid. From now on, you will be fishing for people. Sa ibang salita po, you will be fisher of men. Now, in verse 11, as soon as they landed, nagdaong na po sila sa pangpang, they left everything. Ano po yung left everything? Yung lahat ng pagpapala, iniwan po nila. And they followed Jesus. Hindi ba radical ito? Ngayon mo lang nakita si Jesus. Alam niyo ba kung babasahin yung buong kwentong ito? Pati si James and John, na mga partner niya, iniwan po yung tatay nila si Zebedee. O tangi ka ng balakin. Matula na yung tatangga, sa pakyang isda, kanakuno din eh. Pero sila, hindi po nila inalintana. Si Peter, hindi niya inalintana. Ito nga, actually may asawa po si Peter. No, kakainin po nila ito, pero sabi ng Lord, magmula ngayon, sumunod kayo sa akin. Hindi iwan po nila yung mga blessing. Alam niyo po yung iba, nagpapapray po sa amin kung minsan, Lord, Pastor, pag-pray mo po yung business namin, gano'n, pag-pray mo, magkatrabaho ko, nagka-business. No, mag-attend. Pag finalo up mo, sabi nila, Pastor, pinagkatiwala kasi ng Diyos ito, itong business ito, dapat anuhin ko rin. No, palusot lang po nila yon. Ang totoo po noon, meron na silang love for money. Si Peter, iniwan po nila yung blessing. Alam niyo po, di baling iwan mo yung blessing o pamigay mo yung blessing, yung blessor sundin mo. Hindi ka mawawalan ng blessing. Ito ang mindset nila, Peter. Magka-mindset tayo katulad ni Peter na yung, kung binless niya ako ng ganito, kung susunod ako sa kanya, mas maraming blessing. Nakita niyo ho ba na mayroong nagreklamo sa kanila ng pamilya po nila for 3.5 years na gutom? Wala po. I'm sure na blessed po ang kanilang family dahil sa pagsunod kay Jesus. Amen. So ganito po sila karadikan. Si Peter ganito po siya karadikan na nung pong nakadaong na siya, nagpatira pa kay Lord, lumayo kayo sa akin, ako'y makasalanan. Magmula ngayon, magiging fishers of men ka. Fisher of men ka, pati yung mga kasama mo. And then, iniwan po nila lahat ng blessing po nila. Yung bangka po nila, iniwan po nila. Sumunod kay Jesus. Marami po sa atin matagal na ang Kristiyano na sinasabi ng Lord na sumunod ka sa Kanya. Hindi ibig sabihin mag full time. Sumunod ka, kung ikaw ay isang karpintero o kung ano man trabaho mo, sumunod ka kay Lord. Si Lord dapat ang nasusunod sa buhay mo. Kaya hanggang ngayon hindi ka blessed because matigas ang ulo mo. Nangaklak ko. If you want to be blessed, kapag tinawag ka ng Lord, tinawag tayo lahat ng Lord para maligtas. Hindi lang para maligtas, para maglingkod kung saan ka man linagay ng Diyos. Amen. So si Peter din po, kung gaano siya karadikal, nung minsan naman po sa Matthew chapter 14, pinauna po ng Lord ang kanyang mga disciples sa bangka, sa Sea of Galilee, at nagkaroon po ng bagyo po noon, ng matinding unos. Pero si Jesus, nakita po nila, naglalakad sa ibabaw ng tubig, sa ibabaw ng mga alon. Alam niyo po, yung may mga magician na kunwari naglalakad po sila, no? At ilang salamin dito, reveal na po yung ganun-ganon. Si Jesus, hindi po siya ganun-ganon naglalakad.
Imagine niyo, maalon. Ang lakad po ni Jesus. Because He is above His creation. Bawat lakad niya, yung maalon, pumipino. Hindi po siya pumipino dahil ang sabi ng tubig, nandyan ang creator natin, tumino kayo. Pero natakot ang mga disciples. Nung natakot yung mga disciples, sabi na, multo. Balo yung may pangawal na. Yung multo. Nakita na nila yung mga, this time nakita na po nila yung mga demon possessed, mga demonyo, nagpalayas ng demonyo. May nakit lamang maputigil ka, multo. Sabi ng Lord, hindi ako multo, ako to. Ano pong sabi ni Peter? Lord, kung ikaw yan. Lord, if it is you, Peter replied, sabi po sa Matthew 14:28, tell me to come to you. Ano po, hindi agad naglakad si Peter, kailangan marinig mo muna. Remember, ang pangalan po ni Peter is Simon, ang ibig sabihin, he has heard an obedient one. So kailangan marinig mo na inuutusan siya ng Diyos. Lord, kung ikaw nga yan, sabihin mo po sa akin na ako'y makalakad din sa tubig. Anong sabi ng Lord? Peter, alina. Hindi po, sabi niya, come. Palagay niyo yung may papangahon. Hindi na, ano yung Peter? Kaya radikal yan talaga yung Peter ay bili mo na ako, blambak laka. Ano yung etong nakakita na kayo ng multo na kayo magbabarkada. Di ba? May papangahol kayo. Yung sama-sama kayo sa kwarto, tapos magpapatong-patong kayo sa ganun, sa isang kama, dahil meron kayong narinig. Ewan ko kung naranasan nyo na yan, no? Kami nga, nung first time namin sa Bundok Arayat, no, talaga kung ano naririnig po namin, walang gustong matulog sa dulo. Lahat kahit magsiksikan hanggang mabaw kaming kung nanong baw migata kasi pawasan kami. Huwag ka lang matakot. Alam mo si Peter, siya lang po yung napakatapang niya. Lord, nakalakad po si Peter. Remember si Peter po, fisherman po siya. Ibig sabihin, marunong siyang maglakad. Pero natakot si Peter, hindi ho ba? Kasi napalayo na siya. Hindi po siya lumakad ng 2 o 3 hakbang lang kasi malapit siya sa bangka, agad siya makakabalik. Malapit na siya kay Lord. Habang nakatingin siya kay Lord, no, ng ilang metro po ito, na nakakalakad po siya. Naastig din po, hindi po yung paganon-ganon. Pero nung tinignan niya yung mga alon, ay kabangaragul na rin alon, natakot po siya. Natakot po siya. Nawawala ang pagiging radical mo, kapatid, kapag hindi ka nakatingin kay Lord. Radical lang si Peter dahil nakatingin siya kay Lord. Kung gusto mong maging radical, no, focus on Jesus, the author and the finisher of our faith. Ano man mangyari sa mundo, ano man yung problema mo, ang i-focus mo si Jesus. Matindi nga ang problema ko ngayon, ang binigay ng diablo, matindi ang problema ko, pero mas matindi ang Lord ko. Mas matindi ang Diyos ko. No, alam ko na magtatagumpay ako sa problema kong ito dahil matagumpay na ako kay Kristo. Focus your eyes, focus your mind on Jesus para lumakad ka sa ibabaw ng iyong matinding problema. Kahit matindi pa yan, kahit malaki pong alon yan, hindi pwedeng hindi ka magtagumpay hanggat nakafocus kay Jesus. So nakita niyo po kung gaano po ka-radical si Peter. Magpahanggang ngayon. Si Peter lang po ang lumakad sa tubig, wala nang iba. Bali sa record, 2 tao pa lang po ang nakalakad sa tubig ng totoo. Retang magician na po paniwalang dito, kanyang-kanyang lapay. At hindi umaalon. Dapat din lumakad sila sa mga umaalon para maniwala tayo. Pero ito po, si Peter lang po sa lahat ng disciples, sa buong mundo hanggang ngayon, 1 tao pa lang ang nakalakad after Jesus sa tubig, si Peter. Ganito po siya karadikal. Amen. Ano pa ho? Ang pagiging radikal po ni Peter, so sobrang radical niya, kung minsan nagkakamali po siya. Di ba yung pagiging radical niya? Sabi niya, nung tinanong, kayo, anong palagay niyo kung sino ako? Sabi niya, you are the Christ, the Son of the living God. And then, sa Matthew 16:21-23, maya-maya kukwento po ng Lord kung paano siya mamamatay, kailangan niya mag-suffer, at mapako sa krus, mamatay siya, at mabuhay siya muli on the 3rd day. Ano pong sabi po ni Peter? Pag-ilipat na natin yung verse 22, kaya na ako mamasa. So sabi niya, Peter took him aside and began. Kinuha niya si Jesus, Lord, Kenny ka. Sabi niya, Kenny ka, Lord. Sabi niya, and sabi po dyan sa he began to rebuke him. Lord, sabi niya, hindi ka mamamatay, hindi mangyayari sa iyo ito. Anong sabi ni Lord? Hey, thank you, Peter, buti encourage mo ako. Hindi po. Mabating ka, Satanas. Get thee behind me, Satan. Kanina lang, you are blessed, Simon, son of Jonah. Ngayon,
Mamayang konti, no, ngayon, nung sinabi niya, Lord, hindi ka mamamatay. Alam niyo bakit siya ninebyok ng Lord? Ang sabi ng Lord, you do not have in mind the concerns of God. Kasi plano ng Diyos talagang mamatay si Kristo para maligtas tayo. Si Peter, ang iniisip niya, hanggat mabiyay Kristo, mamangal na rin pamilya ko, mamangan ko rin. Alam niyo po, si Peter, ang iniisip lang po niya dahil kahit na isang tinapay lang, i-multiply niya, hindi na tayo magugutom. Yun ang iniisip niya pa sarili lang. Pero ang Diyos, ang iniisip po niya, ang buong mundo hanggang ngayon, hanggang sa future pa. Hanggat hindi dumarating ang ating Panginoon. Pero radical si Peter. Gano'n siya ka-radical? Dito sa ginawa po niya, hindi po nagtampo si Peter. Kung kayo ang sabihan po, tayo ang sabihan na Satanas, tahanang magaten, panyiran may pa yung Calvary Temple. Panyiran may pa yung Pastor Manny. Pero kung talagang, pag sinabi mong radical ang faith mo, matindi ang faith mo, hindi nagtampo si Peter. Kasi ang tunay na tagasunod ni Kristo, hindi nagtatampo. Ang tunay na tagasunod ng Diyos, hindi nagtatampo. Amen. Kaya nga luway lang mga ka-amen. Mapipikul na pa yata, no? Praise the Lord, no? Ako po namamangha po dito sa buhay ni Peter. And then, si Peter din po, no? Marami po ako pwedeng ilagay dito, kaya lang binawasan ko po kasi mahaba nga. Pero sa Mark 10:28-30, ang kwento po dito, yung rich young ruler, na sinabi ng Lord, it is easier for a camel to enter the eye of a needle, no, than for a rich man to enter the heaven. And then sabi nila, Lord, sinong masisave? With man, this is impossible, but with God, all things are possible, sabi ng Panginoon. And then ang sabi ni Peter, ganito kalakas ang loob, kakapal ang mukha ni Peter. Sa Mark 10:28, sabi niya, then Peter began to speak up, we've given up everything to follow you, he said. No, Lord, iniwan po namin lahat para sumunod lang sa'yo. Hindi sinabi ni Peter, oy Peter, huwag kang magreklamo. Sabi ng Panginoon, yes, totoo, sabi ng Panginoon. Yes, Jesus replied, and I assure you that everyone who has given up house or brothers or sisters or mother or father or children or property for my sake and for the good news. For Jesus and for His word. Dalawa po yun, hindi lang kay Jesus. For my sake and for the good news. Ang sabi niya, will receive now, sabi po dito, in return, 100 times as many as houses, brothers, sisters, mothers, children, and property, along with persecution. And in the world to come, that person will have eternal life. Ano pong ibig sabihin ng Panginoon dito? Kayong nag-iwan. May mga kulto po na talagang pinapaiwan po nila ang kanilang pamilya. Ilan na po ang naming rescue dyan na mayroon pong mga pastor na pinapaiwan yung kanilang, iniwan po yung kanilang nanay, yung tatay, mga 17, 18 years old. No, way back po ito, I think, mga 8 years ago or almost 10 years ago. Na ngayon, na buwag na. Pinag-pray po namin at saka talagang binuksan po namin ng kaisipan ng mga bata. Si Kibuloy, ganyan din po. Iwan yung kanyang pamilya. Dito kayo tumira sa kingdom. 5 minutes na mo? 7:31 pa yan. Anyway, 7:31 pa ako. Dokarida ako. Anyway, ang sabi po ng Panginoon dito, kayo nag-iwan. Ano po yung sabi nag-iwan dito? Halimbawa po, CEO nyo, iiwan nyo muna yung business nyo. Lalong pagpapalain yung business nyo. CEO nyo, iiwan nyo muna ang inyong pamilya. Ngayon po, iniwan nyo yung business, siguro yung family nyo. Hindi pwedeng hindi kayo pagpalain ng Lord na 100 times. 100-fold. Hindi lang doble. Kundi 100 times. Amen. Naunawaan po natin ito. Na, makita po natin dito, alam nyo ho, for 3.5 years, walang nagreklamo sa mga pamilya ng 12 apostles. Bakit? Kasi po, sinusuplayan din po ni Lord. Remember, meron po silang pera. Sino po may hawak ng pera? Si Judas. I do believe, sinusupply po ng Lord. Kaya po, kasi po kung di sila susupply, sasabihin ng Lord, 1 year na, nagugutom na po yung family namin, hindi na po kami susunod sa iyo, kailangan namin mangisda. Hindi po sila nagkulang kailanman. Napansin niyo ho ba yun? Hindi na lang po nakatala, but I do believe, ang lahat ng sumusunod kay Kristo, sa Diyos pinagpapala, pati pamilya. Kaya nga po nung may lagnat yung biyena ni Peter, hindi sinabi niyang biyena niya, Peter, manibatan niyang likwan mo yung pamilya, buwat nung iniwan mo ang pamilya mo, nagutom na sila. Hindi po.
Pinagaling ni Jesus yung kanyang biyenan, at nung gumaling po, tumayo na mula sa lagnat at sinerve. Bakit po? Sinerve po sila. Dahil po kahit sumusunod si Peter sa mission ni Jesus, yung kanyang pamilya hindi napapabayaan. So, wag iyo paniwalaan dito kalupa ng kibuloy na dapat iwan niyo yung pamilya niyo para sa akin. At pinapagamit pa pati yung katawan ng mga babae. Kaya nga pinatin niya pong kasuyin. Totoo po yan. Pag false religion, it's about money and it's about sex. Mga false religion, ganyan po. And it's about power. Now, sabi po ng Matthew 10:37-39, if you love your father or mother more than you love me, you are not worthy of being mine. Or if you love your son or daughter more than me, you are not worthy of being mine. If you refuse to take up your cross and follow me, you are not worthy of being mine. If you cling to your life, you will lose it. But if you give up your life for me, you will find it. Ilan po sa atin yung nagpagamit tayo kahit pandemic, pero hanggang ngayon buhay po tayo. May mga ilan din po kakilala natin, nasa tsulaking kilubbale, may tela pa. Alam niyo po, kahit kung mauulit man po yung katulad ng coronavirus, no, magpapagamit pa rin tayo kay Lord hanggang kamatayan. Anong problema ng kamatayan? Matay ka mo, pero nakamamunta impyerno, miras nakabanwa. Amen? Di ba sabi tayo excited? Di ba excited tayo pumunta sa langit? Amen? O di takla rin mag-amen. Putang matay na ka. Tapos sabi ng doktor sa'yo, ilang buwan ka na lang mabubuhay. Oh, Lord, dapat magsaya ka. Lord, balo ko. Dapat magsaya ka kung meron kang cancer at 6 months to live. Lord, alam ko ikaw ang kagalingan ko. Pero kung hindi man ako gagaling, praise the Lord, uuwi na ako sa presensya mo. Walang talo sa pagiging Kristiyano. Amen. May kadwa ko pang point? Kaya 5 minutes na mo. Anyway. Unfailing faith is radically obeying God in everything. Unfailing faith is radically obeying God in everything. Number 3. Meron matinding faith si Simon Peter because he believed in the Lord's love for him. Ito po medyo mahaba-haba kasi ito. This is very important. Naniwala si Peter sa pag-ibig ng Diyos na mahal siya. No? At no ko bisa mag-ubisa yan. Alam niyo po, minsan sabi ng Panginoon, Peter, itatatwa mo kung Lord, hindi. Over my dead body. Sa kahit silang lahat. Pero alam natin, itinatwa ni Peter si Lord. I-deny niya si Lord 3 times. Sa Luke 22:61-62, sabi, then the Lord turned and looked straight at Peter. Nung 3 times na, tapos tumilawak yung manok, tumingin ang Panginoon sa kanya. Then Peter remembered the word of the Lord naalala niya ang sinabi ng Panginoon. And verse 62, he went outside and wept bitterly. Umiyak ng napakapait ni Peter. Nag-ano po siya? Tawag dito, nagrepent po siya. And then, alam niyo po, bakit po nagtiwala pa rin si Peter sa love ng Panginoon? Dahil si Peter, hindi katulad ni Judas. Si Judas nagkasala. Pero alam niyo, kung alam ni Judas na mahal siya ng Panginoon, hindi siya magpapakamatay. Si Peter, kahit ganun po na pinahiya niya ang Lord o kinahiya niya ang Lord sa ibang tao, nagpatuloy si Peter. In fact, nung nag-resurrect po ang Lord at nangisda muli si na Peter, no, and then sabi niya, nakakuha na ba kayo? Wala. O, throw your net on the right side of your boat. And then, siksik, liglig na naman po yung nakuha nila. And then sabi po ni John, ay si Lord yan, ang God lumundag si Peter. Hindi siya nagpaiwan. Yung nakakaya kay Lord. No? Balo yung pureta magparugurugo, brida, suyuan mo lang. Dito muna ako, nakakaya kay Lord kasi nagkasala ako. Ilan po sa ating mga Kristiyano na pag nagkasala tayo, ayaw na natin mag-attend ng CU. Kung hindi ka mag-attend ng CU, hindi ka mag-attend ng church, ayaw natin mag-attend ng church kasi nagkasala ka. O sinong maglilinis sa'yo? Sinong magpapatawad sa'yo? Si Jesus lang. Huwag niyong paniwalaan yung guilt ninyo, yung condemnation ng diablo. Romans 8:1, there is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus. Amen. Tandaan niyo po yun. Pastor, kasi ulit-ulit na lang po yung nagkakasala ko. Kung totoo ka naman nagsisisi, walang problema, kapatid. Uulitin ko, kung totoo kang nagsisisi, 1 John 1:9, if we confess our sins, He is what? Faithful and just to forgive us our sins and purify us. Linisin tayo sa ating karumihan. Now si Peter, alam niya po ito na mahal siya ng Panginoon. Agad siyang lumundag. Siya lang ang unang lumundag. Dahil alam niya, mahal pa rin siya ng Panginoon. Alam niyo po, sabi ng Panginoon,
Sabi minsan ni Peter, Lord, ilang beses ka magpapatawad? 70 times 7, 7 beses ba? No, not 7 times, but 70 times 7. Ibig sabihin, kahit paulit-ulit nagkakasala ang kapwa mo, patawarin mo siya. Now, tao po yun. Ang Diyos, ilang beses kaya tayong magkasala at pinapatawad niya tayo? Kahit ilang beses po. Now, I'm not saying this para may malaya tayong magkasala. Sinasabi ko to para hindi tayo mamuhay sa condemnation. Si Peter, hindi siya namuhay sa condemnation. Agad niyang inarap ang Lord. At hindi sila nag-usap. No, hindi sila nag-usap sa anumang tawag dito, sa kasalanan niya. Hindi sinabi ng Lord na, Peter, di ba sabi ko sa iyo? Hindi po nanunumbat ang Lord. Tao lang po yung nanunumbat ng ganyan. Di ba sabi ko sa kaya mag-absent ka kanya kay see you? Di ba sabi ko sa kanya, kaya ka magaten muling minuran? Makayan na rin lamaran. Si Lord, hindi po siya ganyan. Yako mo ini, poreng alawang tao. Nasasabi po. And then, habang kumakain po sila sa John 21, reinstate po si Peter, restore po siya. Peter, do you love me? 3 times po ito, di ho ba? 3 times. Nasaktan si Peter nung sabi niya, Lord, you know everything. Ang sabi po niya dun sa, ng verse ito. Verse 17, Simon, son of John, do you love me? Sabi ng Peter was hurt because Jesus asked him the 3rd time, do you love me? He said, Lord, you know all things. Alam mo ang lahat. Ang sinasabi ni Peter dito, you know that I love you. Alam mo, mahal kita. Kahit nung nagkasala ako sa iyo, Lord, alam mo, mahal kita, kaya lang, naduwag lang ako. Meron pong ganyan. Kaya hindi po sinumbatan ng Lord Kung mahal mo ako, Peter, bakit dininay mo ako? Hindi po ganyan ng Lord. Kita mo kasiping mo, yang makanyan. Yung mga katulad nating tao, ganyan lang po tayo. Mahilig tayong manisi. Pero si Lord hindi niya. So, ano sabi ng Lord? Feed my sheep. Feed my lambs. Pakainin mo sila. And then sinabi ng Lord, alam mo Peter, nung bata ka, pwede ka pumunta kahit saan, mag-dress ka, mag-suit ka. Pero pagtanda mo ngayon, i-stretch mo yung kamay, mayroong magsusuot sa'yo at pupunta ka sa ganito. Ang sinasabi ng Lord, in-indicate ng Lord kung paano siya mamamatay. Paano namatay si Peter? According to history. Namatay siyang patiwarik. Baliktad ang krus. Ang sabi niya, ibaliktad niyo ang krus. Hindi ako karapat, dapat nakatulad ko ang aking Panginoon na mamatay. Pero rening kang pangpang. Lamaran lang. Mo kayong pangpang, pati rin kayong kutud kayong San Fernando. O kung saan pa na ginagaya ang Panginoon, ang kapal ng mukha nila na maging kamukha sila ni Jesus. Si Peter, ang sabi niya, hindi ako karapat, dapat ibaliktad niyo. Matindi po ang faith po ni Peter. Kaya nga po dito na ano po si Peter. Ang ano ko lang po dito, si Peter, alam niya yung pag-ibig ng Diyos. Kapag alam mong mahal ka ng Diyos, kahit nagkakasala ka, confident ka pa rin. Si Peter, very bold and confident siya. Hinarap niya ang Lord. Bakit? Alam niya mapagmahal si Jesus. Alam niya mapagpatawad si Jesus. Kailangan mga bagong isip po natin. Hindi yung nagkasala ka tapos para ka nagtatapo, ikaw pa yung malakas na loob na hindi na mag-attend ng church. No kamunta na maran. No kamunta. Hindi na po uso yung nagbabackslide ngayon. Amen. Nagkakasala tayo, yes, pero huwag kang aalis kay Jesus. Si Jesus lang ang pwedeng maglinis sa'yo. Si Jesus lang ang pwedeng magpabago sa'yo at wala nang iba. At si Jesus lang yung magmamahal sa'yo kahit na nagkakasala ka pa rin. Si Jesus lang ang magmamahal sa atin kahit na nagkakamali tayo. Walang iba. Ang sabi po sa 1 John 4:18-19, there is no fear in love. Because perfect love drives out fear. Kaya walang takot si Peter. Dahil alam niya, ang love ni Jesus perfect. Because fear has to do with punishment. Hindi inisip ni Peter na, ay paparusahan ako ni Jesus dito kasi kinahiya ko siya. Kapag meron kang fear, hindi ka perfect sa love. Si Peter, perfect po yung love na meron sa kanya dahil alam niya, perfect yung love na binigay ng Panginoon sa kanya. So, because fear has to do with punishment, the one who fears is not made perfect in love. We love because He first loved us. So, unfailing faith is believing in the love of Christ for us. Even when we fail, His love will never fail us. Woo! Ulitin ko po ito. Unfailing faith is believing in the love of Christ for us. Even when we fail, even when we sin, even when we make mistakes, His love will never fail us. Hindi magbabago ang pag-ibig ng Diyos sa atin.
Last na lang po, bibilisan ko lang po ito. Pero po unfailing faith si Peter because he feared nothing after being filled. Na-filled po ng Holy Spirit si Peter. Dati po duwag siya. Alam po natin ang kwento. Nung nabaptize po sila ng Holy Spirit, sino po ang unang nag-preach? Si Peter. Ang sabi po niya, yung pinapako nyo, yung pinapatay nyo sa krus, ganyan na po siya katapang ngayon. Hindi, dati kanya, di ba kasama mo yung Galilean ka rin? Hindi ko kasama yan kanya. Pero nung nabaptize siya, kaya nga po, ang importante po dito sa point 4 na didiscuss ko po sa inyo, kahit bibilisan ko po, kapag baptize ka ng Holy Spirit, talagang magiging radical ka. Dahil sa magiging radical na Peter, because he was baptized, filled with the Holy Spirit, 3,000 souls ang naniwala, nanampalataya kay Kristo. Minsan po nagpagaling po si Peter at saka si John sa Bethesda, sa beautiful gate sa temple. Wala akong perang dala, sabi ni Peter, but kung anong sa akin, ibibigay ko sa iyo. Anong nasa kanya? Si Jesus. Ano pa? Holy Spirit. No, silver and gold I do not have, but what I have, I give unto you. In the name of Jesus, rise up and walk. And then, nakapag-preach po sila dahil namangha po ang mga tao for over 40 years, yung taong yun lumpo. Walang laman, puro buto yung kanyang pero biglang nagkalaman yung kanyang legs. No, ilang buwan para matutong lumakad ang bata, ang baby? 6 to 1 year? Pero ito, hindi na nag-practice, lumulundag pa. Milagro talaga. And then, kaya nakapag-preach. Pero binawal si na Peter na mag-preach. Pero anong sagot po nila sa Acts 14? 19, sabi, binabawal silang, huwag nyo nang i-preach si Jesus. Do you think God wants us to obey you rather than Him? Matapang po si Peter. And then, pinakulong sila, pinalaya ng angels, pinatawag sila muli, no? Ang matindi dito, yung sagot uli ni Peter, we must obey God rather than any human authority. The God of our ancestors raised Jesus from the dead after you killed Him. Sinabi po niya sa mga leaders ng mga Hudyo, pagkatapos niyong patayin si Kristo, resurrect. Ganyan po katapang si Peter. Kapag ikaw ay baptized ng Holy Spirit, hindi ka na magiging duwag. Hindi ka na magiging matampuhin. Hindi ka na magiging tamad sa mga gawain. Salamat po sa amen. Amen. Ang sabi po ng Lord sa Luke 9:26, whoever is ashamed of me and my words, ashamed of me and my words, ashamed of me and my words. Yung word of God, the Son of Man will be ashamed of them when He comes in His glory, in the glory of the Father and of the holy angels. Kung kinahiya natin ang Panginoon at ang kanyang salita, ikahiya din tayo. Hindi tayo papasok sa langit. Pero sabi ni Paul sa Romans 1:16, I am not ashamed of the gospel of Christ. I am not ashamed of Christ and His word. Yun po ibig sabihin niya. For it is the power of God for the salvation of man, first for the Jew and then for the Gentiles. Remember this. Always be filled with the Holy Spirit every day. Kaya kung minsan maging lamaran ka, matatamad ka kay church, kung minsan ka bisang mag-tithes, uli nga ka-filled ng Holy Spirit. At pag filled ka ng Holy Spirit, lahat kaya mong iwan para kay Jesus, parang si Peter. So mag-review na po tayo. Unfailing faith of Simon Peter, na meron siyang unfailing faith because he acknowledged Jesus as the Lord. In fact, sinunod niya si Lord immediately. He showed his radical faith in Jesus. He believed in the Lord's love for him. Huwag niyo po kakalimutan yon. Mahal kayo ng Panginoon. Mahal tayo ng Panginoon. And he feared nothing after being filled. Kapag ikaw ay puspos ng banal na Espiritu, hindi ka matatakot. So our faith will never fail if we are always filled with what? With the Holy Spirit. Maging katulad tayo ni Pedro na radikal sa faith dahil tayo ay puspos ng banal na Espiritu. Amen! Amen! Palakpakan po natin ng Lord. Tayo po lahat ay tumayo. Thank you, Jesus. Thank you,